Pamagat. Ang lihim ng lumang bahay. Simula. Sa isang maliit na bayan sa gitnang Luzon. May isang lumang bahay na pinagmumulan ng takot at misteryo sa mga tao. Ang bahay ay matagal nang abandonado. At sinasabing ito ay pinagdaraanan ng mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, nagpasya si Marco, isang batang mamamahayag, na tuklasin ang bahay upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Habang naglalakad si Marco papasok sa bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanya. Ang mga dingding ng bahay ay may mga lumang larawan na naiwan ng mga nakaraang residente. Kinasangkapan niya ang kanyang kamera upang kuhanan ang mga detalye. At sabik na nagtungo sa ikalawang palapag. Sa bawat hakbang, narinig niya ang mga likha ng kahoy na parang nag-aawitan. Ngunit hindi siya natatakot. Gitna. Nang makarating siya sa isang kwarto, napansin niya ang isang lumang salamin na napakaganda ng disenyo. Habang pinagmamasdan ito, bigla na lang bumukas ang pinto sa likuran at may bumangon na malamig na hangin. Napag-alaman ni Marco na may mga salin ng lihim na maaaring mangyari sa bahay. Sa kanyang pagtuklas, nakita niya ang isang lumang journal sa mesa. Binuksan niya ito at naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa bawat isa sa mga residente ng bahay. Sa gitna ng pagbabasa, may napansin siyang isang pahina na puno ng mga guhit. Ang huli niyang binasa ay tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Liza, na ayon sa kwento ay nawala isang gabi. Bigla na lamang parang umuusok ang salamin at nagpakita ang anino ng batang babae. "Tulungan mo akong makahanap ng kapayapaan," wika nito. Bago naglaho sa hangin, nahulog sa isip ni Marco ang mga tanong. Ano ang nangyari kay Liza? Bakit siya nandito? Nagdesisyon siyang hanapin ang katotohanan. Sa kanyang pagsasaliksik, nadiskubre niya ang mga lokal na alamat hinggil sa pamilya ni Liza. Napag-alaman niya na ang kanyang mga magulang ay nag-away noong gabing iyon at hindi siya napansin. Sa kanyang pagsasaliksik, nakatagpo si Marco ng isang matandang babae sa baryo. Si Aling Rosa. Sinasalamin niya ang kalungkutan ng nakaraan. Si Liza ay nawala, ngunit ang kanyang alaala ay nananatili, sabi niya. May isang lihim na dapat mong malaman. Wakas. Muli, nagbalik si Marco sa lumang bahay kasama si Aling Rosa. Pinakita niya ang journal at ang larawan ng batang babae. Nang makita ito ni Aling Rosa, nagpasya siyang ipakita ang isang lumang kaha na nasa ilalim ng hagdang bakod sa likod ng bahay. Dito, nahukay nila ang isang kahon na naglalaman ng mga anteng-anteng at mga larawan ng pamilya ni Liza. Dito siya namuhay at dito siya nawala, sabi ni Aling Rosa. Dapat nating ibalik ang mga ito sa kanyang pamilya. At sa pagkakaalam na iyon, si Marco ay nahulog sa bubong ng mga alaala. At sa tulong ng bayan, nagawa nilang may parating ang mga alaalang iyon sa mga kamag-anak ni Liza. Nasa wakas ay nagbigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng batang babae. Isang araw, habang naglalakad si Marco sa tabi ng lumang bahay, narinig niya ang boses ni Liza. Salamat, yan ang kanyang narinig na nagdadala sa kanya ng ngiti. Naalis na ang misteryo ng bahay at sa wakas ay nabuo ang pagkakaisa ng bayan. Ang mga alaala ay bumalik, at ang lumang bahay ay naging simbolo ng pag-asa. Sa kanyang pag-uwi, naisip ni Marco na ang tunay na misteryo ay hindi lamang nakabatay sa mga multo at nakaraang pangyayari, kundi ang kakayahan ng mga tao na muling buhayin ang alaala at bigyan ng halaga ang tunay na koneksyon sa isa't isa.